Isang gabing nagbabago ang lahat sa kalsada ng Quezon City. Ang daan ay lumabo na at wala ng mga senyales. Alam ko ang aking mga karapatan. Kung gusto nating matapos ito kaagad, maaari nating ayusin dito. Wala akong ginawang mali, sir. Huwag niyo akong pagbayarin ng walang dahilan. Huwag niyo akong hawakan. May karapatan ako. Diyos ko, viral na ito. Talagang napakakatapang niya. Saludo. Isipin mo na naglalakad ka isang gabi at nakita mo ang isang dalagang pinahinto ng pulis hindi dahil sa pagkakamali, kundi dahil sa pagtanggi na magbayad ng lagay. Kung naniniwala ka na ang ganitong katapangan ay karapat-dapat suportahan, pindutin ang isa ngayon. Kung sa tingin mo ay mas ligtas na manahimik, pindutin ang 0. Ngunit huwag kang aalis. Ang kwentong ito ay magbubukas sa iyong mga mata tungkol sa kung ano ang talagang nangyayari sa ating mga kalsada. Ang langit sa Quezon City noong gabing iyon ay makulimlim, tila may isang bagay na malapit ng sumabog. Sa gitna ng ingay ng kalsada, isang babae na matatag ang tindig ay sumasakay sa kanyang otomatik na motorsiklo. Ang basa-basa na hangin na may halong usok ng tambutsyo ay nagpapalala sa init, ngunit nanatili siyang kalmado. Si Sargento Ana Reyes, isang sundalo ng hukbong sandatahan ng Pilipinas AFP, na nagbabakasyon ng 3 araw, ay kakarating lang mula sa Baguio matapos bisitahin ang kanyang may sakit na ina. Hindi siya nagmamadali, hindi rin siya pabaya. Bagamat pagod ang kanyang katawan, nanatiling matalas ang kanyang mga mata. Sa suot niyang simpleng berdeng t-shirt at maong, walang sino man ang maghihinala na ang babaeng ito ay miyembro ng isang piling unit. Dahan-dahang lumipad ang motor ni Ana, dumadaan sa Commonwealth Avenue, isang lugar na laging puno ng mga pampublikong sasakyan, mga mang-aawit sa kalye at mga nagtitinda. Sa isang makipot na kurbada papunta sa kalsada ng Tandang Sora, 2 lalaki na nakasuot ng uniforme ng pulis ang nakatayo sa gitna ng daan, humaharang sa sinumang dumadaan. Isa sa kanilang nagtaas ng kamay bilang senyas. Ang kanyang mabigat na boses ay tamad na narinig. "Itabi mo ang motor mo, miss." Itinabi ni Ana ang kanyang motor ng walang imik. Ayaw niyang gumawa ng gulo hanggat maayos ang pagpapatupad ng proseso. Sa isang regular na galaw, binuksan niya ang kanyang helmet. Dahan-dahang inalis ito. Ang kanyang itim na buhok na mahigpit na nakatali ay agad na nilipad ng sariwang hangin sa kalsada. Si Police Officer 2 Rico Gomez, ang pulis na nakatayo sa harap, ay mabilis na tumingin at pagkatapos ay tila nagulat. Ang mukha ni Ana ay nagpapakita ng katatagan at kahinahunan sa isang iglap, ngunit hindi ang kanyang ganda ang nagpaalerto sa kanya, kundi ang tuso na tingin ni Rico na parang naghahanap ng butas. "Lisensya at rehistro, miss. Ito ay isang regular na operasyon," sabi ni PO1 Benjo Ramos mula sa likod. Ang kanyang tono ay tamad. Hindi tumutol si Ana. Binuksan niya ang kanyang maliit na bag sa bewang at inilabas ang mga dokumento. Lahat ay kumpleto at maayos. Ang disiplina ay ang hininga ng isang sundalo. Ibinigay niya ang mga dokumento kay Rico na kinuha ang mga ito ng nakangisi. Walang masusing pagsusuri, walang pag-validate. Tiningnan lang niya ng mabilis at pagkatapos ay inikot ang kanyang mga mata. Naramdaman ni Ana na hindi ito isang opisyal na operasyon. Tinitigan siya ni Rico na parang nakakita ng madaling biktima. "Aba, may kulang dito!" bulong ni Rico habang iniikot ang rehistro. "Pero wag kang mag-alala, miss. Para hindi magulo, ayusin na lang natin to ng payapa, ha? 500 sapat na." Ngumiti siya at kumindat na parang nag-aalok ng presyo ng paradahan. Tinitigan siya ni Ana ng matalim. "Anong ibig mong sabihin?" tanong niya ng malamig. Bahagyang tumawa si Rico. Sumandal sa motor ni Ana na parang matagal na silang magkakilala. "Sanay na, miss. Kaysa matiketan, mas maganda na dito na lang matapos. Pareho tayong panalo." Nasinghot ni Ana ang masamang amoy mula sa mga salitang iyon. Hindi lang ito pangingikil, kundi pang-aabuso din. Ang paraan niya ng pagsasalita ay parang madalas na niyang ginagawa. Walang hiya sa kanyang mga mata.
tanging kumpiyansa na nagmumula sa ugali ng panunupil sa mahihina. Ngunit sa pagkakataong ito, nagkamali sila ng pinili. Nagbago ang mukha ni Ana, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa kanyang karangalan na nasaling. Kumpleto ang aking mga dokumento, walang paglabag. Kung talagang nagkamali ako, tiketahan niyo ako ng opisyal, sabi niya ng kalmado ngunit matatag. Ngunit lalo pang lumapit si Rico. Bumaba ang kanyang boses na parang nanunukso. Sige na miss, huwag masyadong matigas. Saka ang ganda-ganda mo, hindi ba pwedeng pag-usapan? Ang kanyang mga mata ay lumihis sa katawan ni Ana sa isang bastos na paraan. Ang distansya nila ngayon ay 1 pulgada lamang. Nasinghot ni Ana ang amoy ng sigarilyo at pawis. Ang kanyang dibdib ay nagsimulang umalsa bumaba, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagpigil ng damdamin. Alam niya ang limitasyon. At kapag ang limitasyong iyon ay nilabag, ang isang sundalo ay sinanay na kumilos. Nag-ayos ng hininga si Ana. Kalmado ang kanyang boses ngunit nanginginig mula sa loob. Ako ay isang sundalo ng AFP. Nagbabakasyon ako, ngunit hindi ibig sabihin na maaari ninyo akong paglaruan. Sa isang iglap, natahimik si Rico at pagkatapos ay tumawa ng hindi makapaniwala. Seryoso? AFP? Talaga ba? Subukan mo nga patunayan. Sabi niya nang nanunukso na sinundan ng maikling tawa ni Benjo sa likod. Akala nila ay nagbabanta lang si Ana. Akala nila ay matatapang lang ang mga babaeng nakauniporme dahil sa kanilang badge. Ngunit hindi nagsalita si Ana para takutin. Nagbabala siya bago dumating ang bagyo. Nang walang abiso, itinulak ni Rico ang balikat ni Ana ng medyo malakas. Ang kanyang katawan ay naitulak ng isang hakbang paatras, ngunit ang kanyang mga bota ay kumapit sa aspalto. Ang kanyang mga reflexes ay sanay. Nanatili siyang matatag, hindi natumba. Hindi nagbago ang kanyang muka. Dahan-dahang inalis ni Ana ang kanyang helmet, tumingin ng diretso kay PO2 Rico Gomez at dahan-dahang sinabi, "Kung sinabi kong galing ako sa AFP, ano ang gagawin mo?" Si Ana ay hindi ordinaryong sibilyan. Ngunit hindi pa alam ng 2 pulis kung ano ang kanilang kinakaharap. Sa likod ng simpleng berdeng t-shirt at maong, may mga taonang pagsasanay, disiplina sa militar, at instinct sa pakikipaglaban na hindi mag-aatubiling lumabas kapag nilabag ang limitasyon. Ngunit hindi nagmadali si Ana. Alam niya ang pagkakaiba sa pagitan ng galit at dangal. Kapag may sumaling sa kanyang karangalan, hindi na ito personal na usapin. Usapin ito ng dangal ng uniporme na kanyang kinakatawan. Ang mga taon ng pagsasanay ay hindi para sa pagyayabang, kundi para sa mga sandaling tulad nito kapag ang pananahimik ay nangangahulugang pagkatalo. Nakatingin ang kanyang mga mata kay PO2 Rico Gomez na nakatayo pa rin ng may mapanlibak ng ngiti. Sa likod, nagsimulang magpakita ng pagkailang si PO1 Benjo Ramos. Lumingon siya sa kaliwat kanan na parang umaasa na may dadaan na patrol car para takpan ang katangahan ng kanyang kasama. Ngunit ang kalsada ay nanatiling abala gaya ng dati na may mga sasakyang dumadaan. Mga nagtitinda na abala sa pagtitinda ng banana queue at mga residente na nagpapanggap na hindi nakakakita. Kung sundalo ka nga, nasaan ang ebidensya? Hamon ni Rico habang nakakrus ang mga braso. Sumimangot siya na parang naghahanap ng kahinaan sa mukha ni Ana. Hindi sumagot si Ana. Dahan-dahan niyang hinila ang zipper ng kanyang maliit na bag sa bewang at pagkatapos ay ipinakita ang isang dark green na identification card. Tiningnan ito ni Rico ng mabilis, ngunit mabilis na inalis ang kanyang tingin. Siguro natakot siya o siguro matigas pa rin ang ulo. Iniisip na lahat ay maaaring ayusin sa kaunting pera. "Badge lang yan, miss. Pwedeng ipaprint kahit saan," sabi ni Rico na sinusubukang manakot. Nagpakawala lang ng malalim na hininga si Ana. Ang boses mula sa kanyang dibdib ay nagsimulang manginig hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkasuklam. Hinarap niya si Benjo na nakatayo ng matigas. "Sir, opisyal ba ang operasyon na ito?" Tanong niya ng kalmado. Sandaling natahimik si Benjo at pagkatapos ay dahan-dahang sumagot.
Opisyal, miss? Ibig sabihin para sa kaayusan. Nasaan ang order? Nasaan ang tanda ng operasyon? Putol ni Ana. Hindi sumagot si Benjo. Nagsimulang mamutla ang kanyang muka. Hindi siya handa na harapin ang isang taong alam ang pamamaraan. Hindi kalayuan sa kanila, ilang motorista ang nagsimulang bumagal. Mayroong tahimik na nagbukas ng kanilang kamera sa cellphone. Isa sa kanila ay isang rider ng angkas, si Mang Tonyo, na madalas maghintay malapit sa bus stop. Nakatayo siya sa ilalim ng isang malilim na puno, hawak ang cellphone sa direksyon nila. Seryoso ang kanyang muka. Pinilit pa rin ni Rico na panatilihin ang kanyang otoridad. Lumapit siya. Ngayon ang kanilang distansya ay 1 pulgada lamang. Sa mababang boses at mapanlibak ng ngiti, sinabi niya, "Kahit totoo ka, sundalo, babae ka, dahil lang doon mag-iingay ka sa kalsada?" Tinitigan siya ni Ana ng walang kurap. Huminto ang kanyang paghinga. Ang boses na iyon, ang paraan ng pagsasalita na iyon, at ang tingin na lumihis sa kanyang katawan ay nagpasiklab ng galit sa kanya. Ngunit hindi pa niya binitiwan ang kontrol. Hindi lang kayo lumabag sa pamamaraan, kundi inabuso niyo rin ako. Kung mananahimik ako, ilan pang babae ang tratuhin ng ganito? Sabi niya ng dahan-dahan, ngunit may matinding presyon. Tinawanan ni Rico ang pangungusap na iyon. Huwag kang magpanggap na bayani. Sa kalsada na ganito, sino ang may pakialam? Yumuko si Ana sandali at pagkatapos ay muling tumingin sa kanya. Ang kanyang tingin ay hindi tingin ng galit, kundi tingin ng isang taong nakagawa na ng desisyon. Nang walang abiso, muling inabot ni Rico ang kanyang kamay. Sa pagkakataong ito ay hinawakan ang braso ni Ana. Ngunit ang sumunod na nangyari, walang nag-akala. Sa isang mabilis na galaw, itinulak ni Ana ang kamay na iyon gamit ang pangunahing teknik ng kuko na nagpaikot sa braso ni Rico sa likod. Ang reflexes ng mga residente ay nagyelo. Ang tunog ng busina at sigawan ng mga nagtitinda ay biglang nalunod sa nakakapanindig na katahimikan. Nagulat si Rico. Ngunit bago pa man siya makasagot, binitiwan ni Ana ang kuko at lumipat ng kalahating hakbang pasulong. Ang kanyang mga kamay ay bumuo ng kamao at nang may katumpakan, tinamaan niya ang solar plexus ni Rico ng isang diretsyo na suntok. Ang katawan ng pulis ay natumba pa atras, namutla ang kanyang mukha. Hinahabol ang hininga na parang sinaksak mula sa loob. Nahulog siya ng bahagyang nakaupo, hawak ang tiyan. Nananlaki ang kanyang mga mata nang hindi makapaniwala. Nagsimulang lumapit ang mga residente. Nakarecord pa rin si Mang Tonyo. Hindi kumukurap ang kanyang mukha. Ilang kababaihan na tahimik kanina ay nagsimulang bumulong. Sa gilid ng kalsada, isang batang ina na nagngangalang Aling Nena ay niyakap ang kanyang anak habang sinasabi, "Sino ang babae na iyan? Napakapurol!" Si Benjo na nakatayo sa likod ay natigilan. Tila nagpapanik siya ngunit hindi alam kung ano ang gagawin. Bahagya siyang sumulong ngunit agad siyang pinahinto ng matalim na tingin ni Ana. Nanigas siya sa kanyang kinalalagyan. Nakaupo si Ana ng tuwid. Nakaharap kay Rico na nakayuko pa rin. "Binigyan ko na kayo ng babala," sabi niya ng walang emosyon na parang nagbabasa ng katotohanan. Sinubukan ni Rico na bumangon nang nanginginig at pagkatapos ay itinaas ang kanyang kanang kamay para gumanti. Ngunit mabagal at nagpapanik ang kanyang galaw. Bahagyang iniling ni Ana ang kanyang katawan. Iniwasan ang suntok na iyon sa gilid. Pagkatapos gamit ang kanyang kanang siko, tinamaan niya ang panga ni Rico. Malinaw na narinig ang tunog ng pagtama. Tumilapon ang katawan ni Rico. Nahulog sa aspalto, hindi gumagalaw. Nagsinghap ang karamihan. Walang sino man ang naglakas loob na magsalita. Lumapit si Ana, 1 hakbang, 2 hakbang, hanggang sa tumayo siya sa tapat ng nakahandusay na katawan. Lumingon siya kay Benjo. "Sasama ka?" Tanong niya ng matatag, malamig. Hindi sumagot si Benjo. Nanigas ang kanyang katawan at pagkatapos ay umatras ng 1 hakbang. Alam niya na ang kanyang kalaban ay hindi ordinaryong tao. Sa sandaling iyon, ang kalsada ng Tandang Sora na karaniwang maingay
ay biglang natahimik. Nagre-record ang mga cellphone camera. Ang mga muka na dating walang pakialam ay nagbago ngayon sa paghanga, pagkamangha at pagkaunawa. Isang babae, isang hakbang, isang tapang at lahat ay nagbago mula noon. Isa pang pagtulak at lahat ay magbabago. Hindi na malaya ni Rico na nakikipaglaro siya sa isang sundalo na matagal nang nagpipigil. Ang kalsada ng Quezon City noong gabing iyon, nakaraniwang pinupuno lang ng ingay ng busina at sigawan ng mga nagtitinda, ay biglang naging arena ng hindi inaasahang paghaharap sa pagitan ng kapangyarihan na umaabuso sa kanilang autoridad at isang babae na tumangging sumuko. Noon, sa lugar ng pagsasanay, natutunan ni Ana, kung mananahimik ka kapag inaapi, binibigyan mo ng pahintulot na apihin kang muli. Ang pangungusap na iyon ay nakatanim sa kanyang isip, hindi bilang isang slogan, kundi bilang isang prinsipyo sa buhay. At ngayong araw, sa gilid ng kalsada ng Tandang Sora, ang prinsipyo na iyon ay bumangon kasama ang kanyang matatag na tibok ng puso puno ng kontrol. Si Rico na nakahandusay pa rin sa bangketa ay sinubukang ayusin ang kanyang paghinga. Malakas siyang umubo, pinipigilan ang sakit sa kanyang tiyan na tinamaan ng eksakto na mula ang kanyang mukha sa kahihiyan at sakit. Sa paligid, lalong dumami ang mga tao. Ilang motorista ang huminto sa gilid ng kalsada. Nagpapanggap na inaayos ang kanilang mga gamit, ngunit ang kanilang mga mata ay hindi bumibitaw kay Ana. Nakatayo si Ana nang kalmado, walang labis na galaw. Bawat hakbang niya ay tila may sukat. Bawat tingin niya ay nagdadala ng mensahe na hindi ito biro. Isang nagtitinda ng fishball na tahimik kanina sa sulok ay nagsimulang bumulong. Ang babae na iyon, sundalo siguro. Baliw ang pulis. Talagang ibinagsak. Si Benjo ay nakatayo pa rin sa parehong lugar. Ang kanyang mga mata ay lumihis sa katawan ni Rico, pagkatapos ay kay Ana, pagkatapos ay sa mga tao. Nagsimula siyang mapagtanto na lahat ng mga mata ngayon ay hindi na sila tinitingnan bilang mga autoridad na may kapangyarihan. Bumagsak na ang kapangyarihan na iyon, kasama ang katawan ng kanyang kasamahan na nakahandusay. Iniisip niya ang susunod na hakbang, ngunit blanko ang kanyang isip. Dahan-dahang lumapit si Ana kay Rico na ngayon ay sinusubukang bumangon nang nanginginig ang kanyang mga kamay. Hinaplos niya ang isang bagay, marahil isang pamalo o flashlight sa kanyang bewang. Ngunit kulang ang kanyang lakas. Nakaupo lang siya nang bahagyang nakasandal sa poste ng traffic light. Ganap nang nabuo ang karamihan. Hindi maiiwasan. Nagtaas ng cellphone ang mga tao. Mayroon nang nagla-livestream sa social media. Mayroong bumubulong. Mayroong dahan-dahang nagbibigay ng suporta. At ang ilan ay tumitingin lang ng may halo-halong paghanga at takot. Si Mang Tonyo, ang driver ng angkas, ay nakatayo sa pinakaharap gamit ang kanyang cellphone camera. Patuloy siyang nagre-record. Seryoso ang kanyang mukha na parang napagtanto na ang sandaling ito ay hindi lang isang palabas, maaari itong maging sanhi ng pagbabago. Yumuko ng bahagya si Ana at pagkatapos ay walang pag-aalinlangan na hinawakan ng kanyang kaliwang kamay ang kwelyo ng uniforme ni Rico habang ang kanyang kanang kamay ay sumisingit sa kanyang sariling bewang upang ayusin ang posisyon. Sa isang malakas at tiyak na galaw, binuhat niya ang katawan ni Rico sa kanyang balikat. Ilang tao ang napasigaw sa gulat. Halos sumulong si Benjo ngunit agad na binawi ang kanyang intensyon nang tiningnan siya ni Ana ng mabilis. Ang katawan ni Rico ay binuhat na parang sako ng bato. Sa isang pag-ikot, ibinagsak ni Ana ang katawan sa aspalto ng malakas. Umalingaw-ngaw ang tunog ng pagtama at nagpasinghap sa ilang tao. Ilang kababaihan ang nagtakip ng kanilang bibig sa gulat. Ang mga maliliit na bata na nanonood mula sa malayo ay nagtago sa likod ng mga paa ng kanilang mga ina. Nakahandusay si Rico nang hindi gumagalaw. Maikli at hindi regular ang kanyang paghinga. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis at alikabok. Nakatayo si Ana sa tabi niya. Ang kanyang dibdib ay umalsa bumaba dahil sa adrenaline,
ngunit nanatiling kalmado ang kanyang mukha. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa at nagsimulang mag-record ng mukha ng pulis na ngayon ay takot na takot. Tingnan natin kung sino ang naglalaro ng bastos, sabi niya ng pabulong ngunit napakalinaw. Sa paligid nila, lahat ay tahimik na nakikinig. Hindi nagtagal, narinig ang tunog ng sirena na papalapit. Huminto ang patrol car mula sa pinakamalapit na istasyon ng pulis sa gilid ng kalsada. Ilang pulis ang mabilis na bumaba, ngunit bumagal nang makita ang tanawin sa harap nila. Sa gitna ng karamihan, isang babae na matatag ang katawan na nakasuot ng berdeng t-shirt ay nakatayo sa pagitan ng dalawang pulis. Ang isa ay nakahandusay, ang isa ay nanigas. Si Hepe Insp, Leo Santiago, ang commander ng istasyon, ay mabilis na lumapit. Seryoso ang kanyang mukha, matatag ang kanyang katawan. Lumapit siya, tinitigan si Ana, sinusubukang basahin ang sitwasyon. Ma'am, ano po ang problema? Tanong niya ng magalang ngunit alerto. Dahan-dahang lumingon si Ana, tumingin ng diretso sa kanya. Tanungin niyo ang inyong mga tauhan. Iligal na operasyon. Humihingi ng lagay at inabuso ako. Sagot niya ng malamig. Natahimik si Insp, Santiago. Namutla ang kanyang mukha nang makita ang maliit na logo sa dibdib ni Ana, ang simbolo ng isang Special Forces Regiment. Tila napagtanto niya na ang insidente na ito ay hindi ordinaryong pagkakamali. Paumanhin, ma'am. Ano po ang inyong buong pangalan? Tanong niya ngayon ng mas maingat. Ana Reyes, sagot ni Ana ng maikli at diretsyo. Namutla ng husto ang mukha ni Santiago. Hindi na bago sa kanya ang pangalan na iyon. Nabasa niya ang ulat ng operasyon ng pagsagip sa Marawi. At ang pangalang Ana Reyes ay nakalista bilang isa sa mga nangungunang sundalo. Agad siyang lumapit at sinabi ng malakas, dalhin niyo ang dalawang ito ngayon din sa istasyon. Kumpletuhin ang blotter. Ako mismo ang magre-report sa Internal Affairs Service, IAS. Agad na kumilos ang ibang pulis. Sumuko si Benjo. Si Rico ay medyo may malay pa. Dahan-dahang pumalakpak ang mga tao na parang nasaksihan ang isang maliit na katarungan sa kalsada na sa matagal na panahon ay puno lang ng takot. Yumuko si Santiago kay Ana. Ikinagagalak kong humingi ng paumanhin, ma'am. Ito ay kapabayaan ko bilang hepe ng istasyon, sabi niya ng taos puso. Ngunit hindi gumanti si Ana ng ngiti. Nanatiling matalas ang kanyang tingin. Alam ko kung paano ipagtanggol ang sarili ko, ngunit paano naman ang mga mamamayan na hindi makalaban? Ang kanyang boses ay malalim na parang tumatama sa bawat puso na nakarinig. Natahimik ang karamihan, walang naglakas loob na magsalita. Lahat ay pagninilayan ang pangungusap na iyon. Hindi nakasagot si Santiago. Yumuko siya, napagtanto na ngayong araw ay hinahatulan siya hindi lang ng isang sundalo, kundi ng mga mamamayan na matagal ng tahimik at sa gitna ng ingay ng Quezon City na dahan-dahang bumabalik sa buhay, muling narinig ang boses ni Ana. Huwag kang humingi ng paumanhin sa akin. Humingi ka ng paumanhin sa kanila. Tinatakot nyo ang mga tao sa mga pekeng operasyon. Pinawalan nyo ng kahulugan ang uniforme na ito. Ang mga yapak ni Ana ay lumisan sa karamihan na parang isang tahimik na alon na dumadaloy sa gitna ng kaguluhan. Sa kanyang likod, ang dalawang pulis na nagpakita ng kapangyarihan ay dinala sa patrol car ng walang kalaban-laban. Sa harap ng kamera, patuloy na nagre-record ang mga residente. Bawat segundo ng pambihirang sandali na ito, isang babae ang nagsasalita hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng matagal ng tahimik, si Hepe Inspe. Leo Santiago ay tinitigan ang likod ni Ana nang may halo-halong damdamin. Kahihiyan, kaba, ngunit paghanga din. Alam niya na kung magiging viral ang video na ito, hindi lang ang kanyang dalawang tauhan ang iimbestigahan. Siya rin, dahil bilang nakatataas, dapat siyang managot sa ilegal na operasyon na nangyari nang walang opisyal na order, walang estruktural na utos, at sa isang kahiyahiyang paraan
dahan-dahang umalis ang patrol car sa lugar. Ilang residente ang nanatili pa rin sa gilid ng kalsada. Mayroong nanonood, mayroong dahan-dahang tumatango. Alam nila na hindi ito ordinaryong pangyayari. Hindi lang ito isang insidente, kundi isang maliit na pagbabago sa sistema na matagal nang nangingikil mula sa likod ng uniforme. Itinago ni Mang Tonyo ang kanyang video. In-upload niya ito sa social media na may caption. Isang babaeng sundalo ng AFP, lumaban sa ilegal na operasyon, pangingikil at pang-aabuso. Galang, Ma'am Ana. Sa loob ng isang oras, libu-libong beses nang naibahagi ang video na iyon. Sa WhatsApp group ng mga residente ng Tandang Sora, nagsimulang banggitin ang pangalang Ana Reyes. Ilan ang sumulat. Sa wakas, may naglakas loob din. Sa social media, nagsimula ang hashtag na Sergeant Ana na sinundan ng mga pangungusap ng suporta. Samantala, mag-isa si Ana na nakaupo sa isang maliit na tindahan malapit sa intersection. Umorder siya ng mainit na tsaa at toasted bread. Kilala siya ng may-ari ng tindahan hindi mula sa balita, kundi mula sa tingin ng kanyang mga mata, isang matapang na babae na kakarating lang gumawa ng pagbabago. Ma'am, okay lang po kayo? Tanong ng tindera ng dahan-dahan. Tumangulang si Ana. Okay lang po, Manang. Salamat po, sagot niya. At pagkatapos ay dahan-dahang humigop ng tsaa. Nag-vibrate ang kanyang cellphone. Patuloy na dumating ang mga notification. Mula sa mga kaibigan sa batalyon, mula sa mga dating kasamahan, maging mula sa isang mamamahayag na minsan niyang na-interview sa isang operasyon sa Marawi. Wala siyang sinagot. Kailangan niya ng oras. Ang nangyari ay masyadong mabilis at masyadong malaki para agad na maunawaan. Hindi nagtagal, isang sibil na opisyal ang lumapit sa kanya, si PO1 David Ramos mula sa Intelligence Division ng istasyon. Inutusan siya mismo ni Hepe Insp Santiago na samahan si Ana at bantayan ang proseso ng blotter sa IAs. Sergeant Ana, ma'am, bati niya ng magalang. Inatasan po akong samahan kayo sa istasyon para sa paunang pagre-report. Iproseso po namin ang 2 pulis kanina at hinihingi kayong maging pangunahing saksi. Tumango si Ana. Alam niya ang pamamaraan. Hindi lang siya saksi at nagre-report, kundi biktima at tagapagtanggol din. Habang silang dalawa ay patungo sa istasyon, nauna na ang patrol car na may sakay ni Rico at Benjo. Doon, mainit ang sitwasyon. Ilang pulis ang tila hindi komportable. Ang ilan ay dahil sa takot na madamay. Ang ilan ay dahil sa kahihiyan sa nangyari. Nakahiga pa rin si Rico sa medical room. Namamaga ang kanyang mukha at masakit pa rin ang kanyang tiyan. Nakaupo si Benjo sa waiting area na nakayuko ang ulo. Wala siyang sinabing kahit isang salita mula nang dalhin siya. Walang pagtatanggol, walang paglaban. Tahimik lang at paminsan-minsan ay umiinom ng tubig mula sa plastic na bote. Sa silid ng investigasyon, nakaupo si Ana sa harap ng mga opisyal ng IAS na dinala mula sa Quezon City Police District. Nakinig sila sa kronolohiya ng pangyayari mula sa bibig ni Ana, itinala ang bawat detalye. Nang banggitin ni Ana ang tungkol sa verbal harassment at pisikal na banta, natahimik ang silid. Walang naglakas loob na sumalungat. Malakas na ang ebidensya ng video, serhiyente. Sabi ng opisyal ng IAS matapos magtala. Agad naming ipoproseso ito. Ang 2 opisyal na iyon ay isususpinde at iimbestigahan ng internal. Kung mapatunayan, maaaring ipataw ang parusang pagpapaalis. Hindi nagpakita ng kasiyahan si Ana. Nagtanong lang siya ng maikli. Ilan pang katulad na ulat ang hindi na iproseso. Natahimik ang opisyal. Walang tiyak na sagot. Samantala, mabilis na kumalat ang balita tungkol kay Ana. Sa lokal na telebisyon, ipinalabas ang mga sipi ng video na may maingat na naratibo. Isang babaeng sundalo mula sa Special Forces Regiment ang tumanggi sa pangingikil ng mga tiwaling traffic enforcer sa Quezon City. Sa social media, nagsimulang talakayin ang kaso ng mga abogado at organisasyon ng kababaihan. Mayroong pumupuri,
mayroong nangiinis. Ngunit ang pinakamahalaga, nagsimulang marinig ang boses ng mga tao. Naramdaman nila na mayroon silang kakampi sa ibang bahaging lungsod. Isang investigative journalist na nagngangalang Carlo ang nakipag-ugnayan sa Free Legal Assistance Group para mag-alok na sumulat ng isang malalim na ulat tungkol sa laganap na ilegal na operasyon sa Quezon City. Binanggit niya ang pangalan ni Ana bilang panggatong sa puso ni Carlo. Alam niya na ito ay maaaring maging isang mahalagang sandali upang kalugin ang sistema. Sa istasyon, personal na pinatawag ni Hepe Insp Santiago si Ana. Nag-alok siya ng formal na paghingi ng paumanhin. Handa pa nga siyang magpaabot mismo sa batalyon kung saan nakatalaga si Ana. Ngunit tinanggihan ito ni Ana. Hindi ako humihingi ng paumanhin para sa akin, sabi niya. Hinihingi ko lang ang isang bagay. Siguraduhin ninyong matatanggal sa serbisyo ang dalawang iyon. Hindi lang ililipat. Huwag ninyong hayaang lumabas ang kanilang pangalan sa ibang lugar at ulitin ang parehong bagay. Tumango si Santiago. Walang pagtutol. Alam niya na hindi tipo ni Ana ang nagbabanta. Ito ay isang moral na utos. Hindi isang personal na pakiusap. Nagsimulang lumubog ang gabi nang lumabas si Ana sa istasyon. Kulay abo pa rin ang langit sa Quezon City, ngunit kalmado ang kanyang puso. Alam niya na hindi pa tapos ang laban, ngunit kahit papaano, isang liwanag ang nasindihan. Sa labas ng bakod, naghihintay si Mang Tonyo. Inabot niya ang isang printout ng screenshot ng video na ngayon ay napanood na ng higit sa 2 milyong beses. Ma'am, viral na po ito. Lahat ng tao nanonood, sabi niya ng may pagmamalaki. Tiningnan lang ito ni Ana ng mabilis at pagkatapos ay dahan-dahang sinabi, hindi ako naghahanap ng viral. Hindi lang ako gustong manahimik. At sa katahimikan na iyon, nagsimulang magsalita ang Pilipinas. Ang hashtag na Serhiente Ana ay naging national trend sa loob ng wala pang 12 oras. Ang video na nirecord ni Mang Tonyo ay kumalat sa social media, mga WhatsApp group ng pamilya, hanggang sa mga national television screen. Ang mukha ni Ana Reyes na nakatayo ng matatag sa kalsada na may matalas na tingin ay naging bagong simbolo ng tapang ng ordinaryong mamamayan. Ngunit sa likod ng papuri at suporta ng publiko, nagsimulang gumalaw ang presyon mula sa loob sa saradong grupo ng mga awtoridad. Hindi lahat ay malugod na tinanggap ang ginawa ni Ana. Ang ilan ay nasaktan. Ang ilan ay nag-aalala. Kung isang babae lang ang kayang kalugin ng sistema ng ganito, ilan pa kayang katulad na kaso ang lalabas? Noong gabing iyon sa isang saradong silid sa punong tanggapan ng Quezon City Police District, ginanap ang isang internal na pagpupulong. Ilang opisyal ang nagtipon upang talakayin ang kaguluhan na dulot ng ginawa ng kanilang 2 miyembro at ng babae na kanilang maling hinarap. Narinig ang mga mapanlibak na komento sa gitna ng diskusyon. Ngayon, lahat ng pulis ay kailangang matakot dahil sa isang sundalong babae, sabi ng isang batang opisyal. Teka muna, hindi ito tungkol sa babae. Ito ay tungkol sa ebidensya. May video, may saksi. At ang babaeng iyon ay hindi ordinaryong sundalo. Sagot ng isang komisyoner ng may mabigat na tono, ngunit hindi maitago ang tensyon. Nag-alala ang damdamin sa silid. Hindi dahil sa pagkakasala, kundi dahil sa takot na unti-unting gumuho ang kanilang lumang kapangyarihan. Sa kabilang panig ng lungsod, si Ana ay nasa tanggapan ng flag sa Quezon City matapos siyang tawagan ni Carlo. Ang batang mamamahayag na seryosong sumusunod sa kaso, nagdala si Carlo ng tumpok ng mga dokumento. Mga ulat ng mga residente tungkol sa ilegal na operasyon, pangingikil sa ilalim ng pagkukunwari ng pagtiketa at verbal harassment ng mga tiwaling awtoridad, lahat ay hindi pa nahahawakan ng batas. Hindi ito bago, sabi ni Carlo habang inilalagay ang mga dokumento sa harap ni Ana. Ngunit matapos ang kaso nyo, naglakas loob ang mga residente na magpadala ng ebidensya. Nakita nila na posible ang pagbabago. Tinitigan ni Ana ang bawat pahina. May mga litrato, audio recording, maging mga handwritten na tala ng mga residente
na minsan nang hinihinga ng lagay sa harap ng kanilang mga anak. Ilang kaso ang bumanggit sa pangalan ni Rico at Benjo. Ibig sabihin hindi ito ang kanilang unang paglabag. Bakit walang nagproseso noon pa? Tanong ni Ana ng dahan-dahan. Nagkibit balikat si Carlo. Dahil natatakot ang mga tao at dahil wala pa namang katulad nyo, ang pagpupulong na iyon ay naging simula ng serye ng pagkolekta ng ebidensya. Kasama ang isang maliit na grupo mula sa FLAG at suporta ng mga residente, nagsimulang bumuo si Ana ng isang mas malaking ulat. Ayaw niyang huminto sa dalawang opisyal. Gusto niyang imbestigahan at ibunyag ang sistema na nagpapahintulot sa mga pekeng operasyon na ito. Gayunpaman, ang laban ay hindi dumating ng walang paglaban. Kinagabihan, nakatanggap si Ana ng anonymous na mensahe sa kanyang cellphone. Huwag kang makialam sa hindi mo negosyo. Ingatan mo ang sarili mo, serhiyente. Hindi siya natakot sa mensahe na iyon, ngunit napagtanto niya na nagbago na ang laban. Hindi na ito tungkol sa kanya, kundi tungkol sa isang sirang istruktura na ayaw ayusin. Ipinakita niya ang mensahe sa kanyang kasamahan sa FLAG at pinayuhan siya na simulan ng limitahan ang kanyang paggalaw ng mag-isa. Maaari kaming tumulong sa publikasyon at legal na suporta, sabi ng batang abogado na nagngangalang Attorney Lea. Ngunit kung maging marahas sila, kailangan namin ng suporta mula sa inyong institusyon din. Tumango si Ana. Noong gabing iyon, sumulat siya ng isang opisyal na ulat sa kanyang unit sa Special Forces Regiment. Hindi bilang paghingi ng tulong, kundi bilang abiso na isa sa kanilang mga sundalo ay ipinaglalaban ang hustisya, hindi lang sa lakas, kundi sa boses. Sa mundo ng internet, patuloy na gumulong ang hashtag na suportahan si Ana. Ilang personalidad, mga aktivista ng kababaihan, maging mga artista ay nagsimulang magpakita ng suporta. Hindi na nakatayo ng mag-isa ang kaso na ito. Naging simbolo ito ng pagbabago. Maging sa ilang iba pang lungsod, nagsimulang mag-upload ng video ng mga kahina-hinalang operasyon ang mga residente at humingi ng paglilinaw mula sa lokal na kapulisan. Gayunpaman, lalong naging totoo ang panloob na presyon kay Ana. Isang mataas na opisyal mula sa Camp Crame ang direktang dumating sa istasyon at humiling na palamigin ang sitwasyon. Kinausap niya si Santiago. Sinusubukang kumbinsihin na masyadong nangingibabaw si Ana, masyadong matigas. Kung patuloy siyang magsasalita, maraming epekto ang mangyayari. Kailangan nating pigilan bago lumawak, sabi niya. Matagal siyang tinitigan ni Santiago. O baka dahil doon, kailangan natin siyang pakinggan. Natahimik ang opisyal. Alam ni Santiago na sa gitna ng tensyon na ito, siya ay nakatayo sa gitna. Maaari siyang manahimik at habang tahimik, maaari siyang kumampi at makibahagi sa panganib. Kinabukasan, pinatawag si Ana ng kanyang battalion commander sa pamamagitan ng video call. Tinitigan siya ng kanyang nakatataas na opisyal, si Lieutenant Curden Romulo, nang matagal sa loob ng ilang segundo. Ginulo mo ang lahat, Ana, sabi niya sa wakas. Paumanhin, sir, sagot ni Ana ng dahan-dahan. Ngunit tama ka, patuloy niya. Nakita na namin ang video. Nakita na rin namin ang iyong ulat. At hindi ka namin pababayaang mag-isa. Nyanig ng pangungusap na iyon si Ana. Ito ang unang pagkakataon mula nang mangyari ang insidente na naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Ang opisyal na suporta na iyon ay nagbigay ng bagong lakas. Inanunsyo ng FLAG na magsasampa sila ng class action lawsuit sa ngalan ng mga residente laban sa mga ilegal na operasyon sa Quezon City. Si Ana ay dadalo bilang pangunahing saksi. Gayunpaman, dumating ang masamang balita kinabukasan. Ang tanggapan ng FLA ay nakaranas ng bahagyang pinsala. Binato ang mga bintana sa harap noong gabi. Walang nasaktan. Ngunit malinaw na ito ay isang babala. Ipinakita ng CCTV camera ang dalawang lalaking nakamaskara na tumakas sakay ng motor. Iniulat ang kaso sa pulisya, ngunit mabagal ang pagproseso. Si Attorney Lea, ang batang abogado, ay lumapit kay Ana na may daladalang recording ng CCTV. Ito ay higit pa
sa ordinaryong pananakot. Kailangan nating protektahan ang lahat ng kasangkot. Tiningnan ni Ana ang screen ng recording. Nakatakip ang mga muka, ngunit ang kanilang galaw ay tila pamilyar. Alam niya na hindi ito mga tagalabas. Ito ay bahagi ng sistema na kanilang nilalabanan. Gayunpaman, hindi umatras si Ana. Sa harap ng lahat ng sumusuporta sa kanya, sinabi niya ng matatag, "Hindi ako natatakot. Ako ay sundalo, ngunit ako rin ay mamamayan at ito ang aking lupain." Kung sa tingin nila ay kaya nilang patahimikin ang mga tao sa bato, hindi pa nila alam ang kahulugan ng paglaban. Noong gabing iyon, mabigat ang pakiramdam sa Quezon City. Hindi dahil sa ulan o usok, kundi dahil sa damdamin ng maraming tao na naghihintay sa kanilang mga cellphone screen, sa likod ng mga dingding ng mga opisina ng batas, o sa maliliit na bahay na tahimik na nagtatago ng pag-asa. Naghihintay sila ng balita, kung totoo bang mayroong makakalaban sa sistema. Sa opisina ng FLA na nakapalibot pa rin sa tape ng pulisya dahil sa insidente ng paninira, nakaupo si Ana kasama si Attorney Lea at ang team. Handa na ang mga dokumento ng class action lawsuit. Nakolekta ang mga ebidensya, video, mga ulat ng mga residente, mga recording ng pagbabanta, at syempre, ang testimonya ni Ana na ngayon ay hindi lang simbolo, kundi sentro ng atensyon. Bukas ng umaga, isusumite namin ang reklamo sa Regional Trial Court, sabi ni Attorney Lea. Tumangulang si Ana. Sa kanyang mga mata, walang ningning ng tagumpay. Tanging katatagan, hindi niya kailanman hinabol ang entablado. Ngunit kung ang pagtayo sa entablado na ito ay makakapagbigay ng tapang sa mga tao na magsalita, tatayo siya ng matatag hanggat kaya niya. Kinabukasan ng umaga, habang ang legal team ay naglakad patungo sa hukuman, tahimik na sinamahan sila ng 12-dosenang residente ng Tandang Sora. Hindi sila mga demonstrador. Sila ay mga tao lang na dating natatakot. Ngayon ay gustong maging saksi na ang takot ay maaaring talunin. Tinanggap ang reklamo. Nagtipon ang media. Ilang reporter ang sumubok na interview si Ana. Isang pangungusap lang ang kanyang sinagot na sa huli ay nabanggit kung saan-saan. Hindi ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa mga hindi makalaban dahil hindi nabigyan ng pagkakataon. Ilang araw ang lumipas. Dumating ang tawag para sa paglilinaw mula sa Philippine National Police Headquarters. Hindi lang para kina Rico at Benjo, kundi pati na rin kay Hepe Ins, Santiago at ilang opisyal ng istasyon. Dumalo si Ana bilang saksi. Mag-isa siyang dumating na nakasuot ng kumpletong uniforme. Nakatalinang maayos ang buhok, kalmado ang muka. Sa loob ng silid ng interogasyon, sunod-sunod ang mga tanong, ngunit hindi natinag si Ana. Naramdaman mo ba na lumampas ka sa iyong autoridad nang harapin mo ang 2 pulis na iyon? Tanong ng isang investigador. Hindi ako lumampas sa limitasyon. Ipinagtanggol ko ang limitasyon na kanilang nilabag, sagot ni Ana. Nagsisisi ka ba na kumilos ka ng marahas sa kalsada? Nagsisisi ako dahil kailangan kong kumilos, ngunit mas magsisisi ako kung manahimik ako. Sa labas ng silid ng korte, 12-dosenang mamamahayag ang naghihintay. Nagsimulang lumabas ang mga bagong hashtag kasama si Ana, Hustisya para sa taong bayan, marangal na operasyon. Ilang araw ang lumipas. Lumabas ang resulta ng internal investigation. Sina Rico at Benjo ay tinanggal sa serbisyo ng walang karangalan. Si Hepe Inspe. Santiago ay idineklarang pabaya ngunit nakaligtas sa mabigat na parusa dahil itinuring siyang kooperatibo at umamin sa pagkakamali. Ang nakakagulat. May isang pangalan ng senior officer na nadamay si Police Major Antonio Tony Ramos na lihim na nagpoprotekta sa mga ilegal na operasyon sa ilang istasyon. Ang ebidensya na isinumite ni na Carlo at Flag ay nag-uugnay kay Madge, Tony Ramos, sa sistematikong pangingikil na nagpapatakbo ng higit sa 5 taon. Hindi inakala ni Ana na ang kanyang kwento ay magbubukas ng pinto sa isang mas malaking network. Ngunit iyon ang katotohanan. Kapag may isang liwanag na nasindihan, hindi na makapagtago ang kadiliman. 2 linggo matapos ang pagdinig,
Bumalik si Ana sa punong tanggapan ng Special Forces Regiment. Sinalubong siya hindi ng seremonya, kundi ng katahimikan na puno ng paggalang. Ang kanyang komandante, si Lieutenant Col. Romulo, ay nakatayo sa harap ng tarangkahan. Hindi lang ikaw ang nagdala ng karangalan sa batalyon. Pinapaalala mo sa amin kung bakit tayo nakasuot ng uniforme na ito. Yumuko ng bahagya si Ana. Salamat po, ngunit hindi pa ito tapos. Oo, hindi pa, ngunit sinindihan mo na ang apoy. Sa loob ng barracks, dahan-dahang lumapit ang kanyang mga kasamahan. Ang ilan ay pumalo sa kanyang balikat, ang ilan ay nagbigay ng maikling yakap. Alam nila na hindi nagbago si Ana. Siya pa rin ang parehong sundalo. Ngunit ngayon ay mayroong isang bagay sa kanyang mga mata, isang kapayapaan na ipinanganak mula sa tapang na pumili ng mahirap na landas. Sa labas ng kampo, dahan-dahang bumalik sa normal ang buhay. Ngunit isang iba't ibang normal. Sa Tandang Sora, hindi na basta-basta ang mga operasyon. Bawat checkpoint ngayon ay may ipinapakitang kompletong pamamaraan na may kasamang numero ng reklamo. Sa FLAG, mas maraming residente ang dumarating na may daladalang ebidensya at kwento. Sinasabi nila, kung si Ma'am Ana nga naglakas loob, bakit kami mananahimik? Si Attorney Lea at Carlo ay patuloy na sumusulat, nagdodokumento. Alam nila na ang paglaban ay hindi lang sa suntok, kundi sa pagsusulat at sa batas. At si Ana, hindi siya naghintay ng atensyon. Bumalik siya sa pagsasanay. Bumalik sa pagbantay sa kanyang ina na unti-unting gumagaling at paminsan-minsan ay tahimik na dumadalo sa mga pagpupulong ng mga residente para lang makinig. Isang gabi sa isang maliit na pagtitipon sa moske ng kanilang barangay, lumapit sa kanya ang isang matandang babae. Ma'am Ana, ang anak ko po dati ay tinikitan ng peke. Takot siya. Pero ngayon nag-aaral siya ng abogasya. Sabi niya tutulungan niya ang maliliit na tao. Lahat po dahil nakita niya kayo. Bahagyang ngumiti si Ana. Sana ay mas magaling pa siya kaysa sa akin. At sa ilalim ng langit ng Quezon City na marami pa ring sugat, isang babae ang nakatayo hindi na may baril kundi may boses alam niya ang isang bagay. Ang taus-pusong tapang ay maaaring magpabago hindi lang sa kapalaran ng isang tao, kundi sa direksyon ng isang maliit na kasaysayan sa gitna ng abalang lungsod. Ang balita tungkol kay Ana ay humupa na. Hindi na ipinapakita ang kanyang mukha sa telebisyon at ang mga hashtag sa social media ay nagsimulang mapalitan ng ibang issue. Ngunit sa gitna ng katahimikan na iyon, mayroon pa ring bakas ng kanyang yapak sa puso ng maraming tao, lalo na sa mga dating nakaramdam ng kawalan ng pag-asa sa harap ng kapangyarihan. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagtaas ng baril, ngunit ang kanyang boses ay sapat upang baguhin ang paraan natin sa pagtingin sa tapang. Mula sa kanyang kwento, natutunan natin na ang hustisya ay hindi isang bagay na nagmumula sa itaas, kundi ipinanganak mula sa tapang ng ordinaryong mamamayan na tumatangging manahimik. Siguro hindi tayo sundalo, hindi abogado, ngunit ang bawat isa ay maaaring pumili na huwag sumunod sa kawalan ng katarungan. Tulad ng isang maliit na apoy na sumisindi sa gitna ng dilim, ang boses ng isang tao ay maaaring magpasindi ng liwanag para sa maraming puso. Paano naman kayo? Sa inyong lugar, mayroon pa bang operasyon na nagdudulot ng takot sa mga tao? Sa inyong kalsada, mayroon pa bang boses na pinipigilan? Kung ang kwentong ito ay tumama sa inyong puso, pindutin ang bilang 1. Kung hindi pa kayo kumbinsido, pindutin ang 0. At kung naniniwala kayo na kailangang ipalaganap ang kabutihan, isaalang-alang ang pagbabahagi ng kwentong ito hindi para kay Ana, kundi para sa mga patuloy na lumalaban ng tahimik.